exercise, research, kahit na maayos, tapos work. Work. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga nakasasakyan, mga nakamotor, mga nakabike, mga naglalakad. So habang tinitignan ko yung mga nakasasakyan, para silang problemado sa buhay nila, parang sobrang laki ng problema, diba? Pero hindi nila siguro ma-appreciate na nakasakyan na sila. Kasi sa mga motor, kasi parang minsan makikita ko, parang matutod sila, parang hindi nila ini-enjoy yung life nila. Minsan din sa mga naglalakad, ganun din yung nakikita ko. So ano nga bang pinaka-punto ko? Ang punto ko eh, parang kagaya rin ako noon nila. Pero ngayon, mas nare-realize ko, mas masaya pala yung ganito na i-appreciate ko kung meron ka, wala ka, pwede mo sa disregard. Kasi palang araw makukuha mo rin naman yan kapag ginagawa ko. Kaya lang ginagawa ko ngayon. Palang araw alam ko makukuha ko yung buhay na gusto ko para sa mga buhay. Balang araw sa daanan na ito dito sa EDSA, along EDSA, Ortigas, dadaan ako dito ng nakasasakyan. Sigurado yun. Pagka may nakakasulubong ako, minsan nakikita ko sa mga na bakas yung ayaw nila puntahan yung papasukan nila. Minsan nga may nakikita pa nga ako umiiyak eh. Malalaki mo sa bahay habang naglalakad sila. Dati ako naman na-experience ko yung habang nagmomotor ako, iyak ako ng iyak. Sabi ko, fuck, ba't ba nangyari sa akin to? Halos ano ako ngayon, kumbaga parang wala ako sa wisyo. Doon, buti na lang hindi ako na-discussion yun. So yun, nagdadrive ako yun habang naiyak ako. Sabi ko, bakit ganito yung nangyari sa akin? Tapos umistap ako yun eh. Sa sobrang wala na ako sa wisyo, umistap ako yun. Tapos inisip ko kung anong meron sa akin, wala sa iba. Sabi ko, ang unang na-realize ko doon, ipapasalamat pa rin ako kasi syempre, yung sarili ko hindi niya ako iniwanan sa ganyang laban. Wala akong pera, tapos broken hearted pa ako, family problem, personal problem, halos walang trabaho. Trabaho ko yun, part-time lang noon eh. Tapos nung umupo ako doon sa isang bay, malapit sa may Ortigas, tinignan ko kung anong meron ako. Sabi ko, tangina, wala naman pala talagang problema eh. Nakakalakad pa naman ako, nakakita pa naman ako, nakapagsalita pa rin ako. Ang problema lang eh yung mga bills, mga paper na na bagay, which is hindi naman talaga dapat na pinoproblema eh. Ang problema o dapat yung iiyakan eh yung halimbawa na namalihan ka ng kamay, namalihan ka ng paa. Ay nung na-realize ko sa 22 years ko na pamumuhay dito sa mundo, ay yung pinaka-mas na-realize ko na mas mapalad tayo kasi yung iba walang makain talaga, walang ibang damit, hindi sila nakapag alam mo yun, yung konting knowledge sa galing sa school,
Kaya naman, yun, diba? Yung mga bagay pa rin na pwedeng tignan na positive, hindi dapat naka-focus sa negative. You know, ganyan na ulo. Diba masaya pa rin dito sakay ng jeep. Kuya kanina, ang bilis magpatakbo eh. Akala ko nasa Fast and Furious eh. Kasama niya asawa niya. Rider die din eh. Alright, house. Good na It's scary. It's scary. It's scary. It's scary. Oh yeah. Pamit na po ako. Pre. Yeah. Teacher ko nakasalubong ko. Sabi niya sa akin, kahit ikaw talaga, hindi kita makakalimutan. So yun, nakasalubong ko pala yung teacher ko noong nung high school. Grade 7 ata yun eh, hindi ko matandaan eh. Tapos nag-konting to kami. Sabi niya sa akin, hindi niya daw makakalimutan. Sabi niya, naaalala ko talaga yung mukha mo. Kasi ikaw yung estudyante ko na pinaka-behave eh. Behave kapag nagsusulat. Miss Kitty.